Ayan, hello, kamusta sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from South Central Mindanao, Sultan Kudarat Province. Kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, sana po ay huwag niyong kalimutan mag-share, mag-like, and at the same time mag-subscribe. And syempre mag-comment na rin, 'di ba? Para makatulong kayo sa pagpapaliwanag sa mga tao pong hindi po marunong paliwanagan ang kanilang mga sarili kapag usapin po ng politika ang pag-uusapan. Lalong-lalo na itong mga Duterte diehard supporters na hindi gumagamit ng kanilang mga utok or mga isip or mga utak, no? Kasi wala naman sila ng ganon. Now, ang pag-usapan natin ito mga kamunting tinig ay ganito. Kumakalat ngayon sa social media ang pangalan ni Senator Risa Ontiveros na magiging susunod na Blue Ribbon Committee Chairman. Kasi matatandaan po natin na Itbulaga ang lahat ng mga maka-Duterte and syempre tayo rin, no? Pero ako na-anticipate ko na talaga yan na magpapalit talaga ang liderato ng Senado. Sapagkat tingnan nyo naman mga kamunting tinig, ang kapalpakan na nagawa ni Chis Escudero. So mga kamunting tinig, ito po yung pag-uusapan po natin. Bago na po ang ating Senate President, Escudero's out, Soto is in, ang pro tempore, Jinggoy Estrada is out, Lacson is in, ang majority leader ay walang iba, kundi ito pong si Senator Mig Zubiri na kung saan ay nag-move to vacate the position of Senate President. So ang pinalitan niya, itong walang iba kundi si Joel Villanueva na kung saan ay nasasangkot ang kanyang pangalan doon po sa pinakamalaking pundong mula sa di umano'y budget insertion sa Senado na nakakuha ng malaking pondo, yung kanyang baluarte, which is Bulacan, sa mga flood control projects na naging sentro ngayon ng usapin both in the Senate and at the same time in the House of Representatives. And syempre, nakakuha ng interes ng sambayanang Pilipino. Ang Blue Ribbon Committee sa Senado ay pinamumunuan po ni Dante Marcoleta. Alam naman po natin na itong si Dante Marcoleta ay talagang nagdadaldal ito palagi sa kanyang hearing na halos hindi na po makapagsalita ang ibang mga senador sapagkat na-o-occupy na lamang. Kaya nga maraming mga Pilipino ang nagsasabi na itong si Marcoleta ay bias dahil interesado siya sa taong 2022, 2023, 24, 25 up to the present, samantalang halos pag-iwanan niya ang mga panahon na namayagpag ang mga diskaya sa mundo ng construction. Okay? Sa pagkalap ng mga proyekto mula po sa Department of Public Works and Highway. Particularly sa mga infrastructure projects at the same time, mga flood control. Now, itong si Dante Marcoleta, bias. At itong si Dante Marcoleta, kilala po natin ito, nakaalyado po ng mga Duterte. Okay. So nagkaroon po ng turn of events. Alam naman natin, ng Blue Ribbon Committee ay isa po yan sa makapangyarihang committee sa Senado, maliban po sa Committee on Appointments. So itong si Dante Marcoleta, iba po yung way of questioning niya. At nabulaga din tayo sapagkat itong pamilyang Diskaya or mag-asawang Diskaya ay ibinulgar ang mga di umano'y sangkot ng mga congressman sa panunuhol o di kaya po ay nag-uutos para kumuha ng pera mula po sa kanilang mag-asawa. So, siguro nakita po ng taong bayan o narinig po ng ating mga senador, bigla pong nagbago ang ihip ng hangin. Ngayon, siyempre, tradisyon po sa Senado na kapag magpalit ng liderato bilang Senate President, so nagkakaroon po talaga ng balasahan yan sa Senado. Particularly, kung sino po ang mag-chairman sa isang committee. Maugong po ang panawagan. At hindi lang ito panawagan. Talagang nababahala na. May mga kilala pong mga supporters ang mga Duterte na kung saan ay hindi po talaga nila matanggap na kahit na wala pang katotohanan
ang balita na kumakalat sa social media ngayon na ang papalit daw po na magiging chairman ng Blue Ribbon Committee ay walang iba kundi si Senator Riza Ontiveros. Ako naman, wala naman akong problema kasi si Riza Ontiveros ngayon ay miyembro po ng majority. And ako, ayaw ko kay Riza Ontiveros. To be honest, I never voted her. Hindi ko po talaga siya binoto. Mga kamunting tinig, maging honest lang po ako sa inyo, hindi ko po talaga siya binoto. Naging senator lang po si Riza Ontiveros, hindi ko siya binoto. Pero lately, ang mga performance ni Riza Ontiveros, commendable. Especially the way she handled hearing as a chairman ng Committee on Women's and Children. So ito po mga kamunting tinig, balita pa lang, ugong-ugong pa lang, at saka mga post pa lang po ng ating mga kababayan na talagang gustong-gusto palitan si Dante Marcoleta. Kasi hindi po sila satisfied kung paano po magpatakbo ng hearing, paano po magtanong, kasi parang may something political at saka pagiging bias. Nakikita natin kasi televised naman po naoobserbahan po katulad niyan kanina. 6 na oras po yung kanilang Senate inquiry sa Blue Ribbon Committee. So tayo, na ano natin yon, kung baga naoobserbahan natin yung mga gesture, yung mga galaw, yung mga style of questioning. So na-observe natin at hindi lang po tayo ang nag-observe, kundi marami pa pong mga kababayan po natin. So, in fairness, kahit sa mga pro-government, may mga nananawagan na kung sakaling balasahin ang chairmanship sa Senado, ang gusto po ng ating mga kababayan at syempre, sumusuporta sa panawagan na sana po ang gawing Blue Ribbon Committee Chairman sa Senado ay walang iba kundi itong si Riza Ontiveros. Hindi po talaga matanggap-tanggap ng mga Duterte diehard supporters. Nagagalit sila. Katulad po ng mga post ng isang vlogger na talagang hindi po daw nila matanggap-tanggap, unacceptable. Kayo na mga Duterte diehard supporters, kahit ano pang gawin ninyo, ginawa nyo lang tanga at bobo ang mga sarili ninyo dahil hindi pa naman po nagsimula ang balasahan sa Senado. Ang nagpalit lang ngayon, ang President, ang Senate President Pro Tempore, at saka Majority Leader. So wala pa po, no? Kung sino po ang mananatili ba sa posisyon niya, si Rodante Marcoleta. Ako kasi ganito po yung aking basa. Manatili man si Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon Chairman, sa akin wala pong problema yon. Kasi ang iniisip ko nga, baka hindi mapalitan si Rodante Marcoleta kasi the basis para ma-judge sila ng tao is their committee report. Tandaan, hindi naman po sila prosecutorial. Hindi naman sila magkakaso. Hindi, recommendatory pwede pa. So, dapat, hindi lang po mag-focus kung talagang hindi ito si Rodante Marcoleta bias, dapat yung mga previous pa na mga administration noong 2016 na namayagpag ang mga diskaya, dapat halongkatin niya yon kung paano po sila nakakuha ng mga permit, paano po sila nananalo sa bidding na hindi po napaghalataan. Okay? So yan po mga kamunting tinig. Kasi pag si Rodante Marcoleta pa rin ang Blue Ribbon Chairman sa Senado, hindi na sila makakagalaw because the outcome of their investigation will be subject to people's scrutiny. Okay? Now ngayon, kung halimbawa hindi na mapapalitan siya ni Riza Ontiveros, for me, wala pa ring problema. Grabe ka naman sir, parang sala sa init ka. Hindi naman talaga ako supporter ni Riza Ontiveros. Pero kung sa punto na ito, palitan po ng Senado ang chairman ng Blue Ribbon Committee, instead na i-retain si Marcoleta, palitan kay Riza Ontiveros, magiging sakit po sa dibdib at kurikunat at mga tumbong ng mga Duterte diehard supporters. Kasi unang-una, halos lunukin nila at kainin nila ng buhay at tadtarin nila ng insulto itong si Riza Ontiveros sapagkat siya lang naman po ang nagpaimbestiga nitong mga kabulastugan ng best friend ni Rodrigo Roa Duterte. At ito din po ay matapang na naghahayag ng kanyang discontentment kay Rodrigo Roa Duterte. Kasi nga, di ba, sa kanyang pangangalaga sa karapatan ng mga kababaihan,
at ng mga kabataan. So ito po ang mga kumakalat, mga kamunting tinig na mga balita sa social media na pinuputok ng butse ng mga Maka-Duterte. Tandaan po ninyo, wala pa pong ginalaw. Pero posible po na galawin ang mga chairmanship ng Senado. That's what we call this normal or usual process lang yan. Pag nagpalit ng liderato, aapektuhan po talaga ang mga committee. At ito, tandaan po ninyo mga kamunting tinig, yung mga Black Duterte, siyam na lang sila ang natira. Okay? Kasi 15 po kasama ang kanyang sarili na si Tito Soto ang sumuporta po sa kanyang pagiging Senate President. So balik tayo sa pinag-uusapan po natin kung ano man ang mangyari, halimbawa ma-retain si Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, sa akin walang problema kasi unang-una, yun ang magiging batayan natin whether bias siya talaga o hindi pagdating ng kanyang submission of committee report sa plenary. Now, ito po mga kamunting tinig, pagpalitan naman po si Rodante Marcoleta ni Risa Ontiveros, abay, magpapasalamat din po ako kasi alam mo kung bakit. Gusto ko makita ng mga Duterte Dehad supporters na matino at kinaiinisan nila yung papalit sa Blue Ribbon Committee. Kasi patatandaan po natin pag mag-handle si Risa Ontiveros ng meeting, ng hearing ay napaka-organized. Unlike po kay Rodante Marcoleta na napaka-selective. So yan po mga kamunting tinig, magiging Marcoleta in o Ontiveros out na po ba sa Senate Blue Ribbon Committee Chairmanship? Abangan po ninyo yan. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Salamat po.